kanegosyo, mga kasari. Ipapakita ko po sa inyo paano ko nagtatanggal ng mga bukbok. Ayan po, mga bukbok sa ating panindang feeds. Ayan, kailangan po tanggalin yan, kundi maglilipat-lipat po yan. Ayan, papakita ko po sa inyo kung paano ko po tanggalin. Ayan. Kailangan po natin ng isang planggana na may tubig. Ayan po. At saka po ito. Ayan. Diyan po natin sasalain ang mga feeds habang po yung mga kuto is naglalaglagan sa tubig. Ayan po. Kailangan po ganyan lang po yung butas niya. Hindi masyadong malalaki yung butas para po hindi nasasama yung feeds na isi-shake. Para yung kuto lang po yung malalaglag. Ayan po, malinis na po sila. Ayan, ganyan po ang ginagawa ko. Pag nakikita ko po yung paninda kong feeds, marami na pong kuto. Ayan. Ayan po ang aking technique sa pagtanggal ng bukbok. Ito pa po yung isang way ko ng pagtanggal ng mga kuto or bukbok sa aking feeds na paninda. Ayan, makikita niyo po lumalakad po yung isa. Ayan. Kukunin ko siya para tirisin or ilagay po sa tubig. Ayan. Ayan po. Ayan po mga kasari. Ayan, gumagapang po sila dyan sa basahan. Ayan. Effective din po itong paglagay ko ng basahan. Kailangan po yung basahan nyo is basa. Ayan. Para po gumapang sila sa basahan. Ayan. Matagal ko na po itong ginagawa sa aking tindahan. Aside po dun sa pag-atip-atip ba yun? Pagtatap po ng mga feeds. Ayan, pinapatungan ko po ng basahan yung feeds para po matanggal ang mga kuto. Ayan po. Isa po kasi ang kuto sa problema natin sa mga feeds natin, mga kasari. Ayan. Okay, that's all for today's video, mga kasari. I hope nag-enjoy po kayo at nakakuha po kayo ng tips sa aking video. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe na rin po at pakiclick ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Babush! Bye-bye! Bye!